you, God. Ikaw na Diyos na dakila, ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng aming papuri, Panginoon. And this is our pledge, O God, to go to the ends of the earth, O God, declaring your faithful love, your holiness, and your greatness. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost to know you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All
greatness, O God. Yes. To declare your holiness, O Lord, all over the earth, O God. Hallelujah. Yes. We sing. I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. And I'll stand for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go, yes, oh God, to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God. All the world will see that you are God. You are God. Yes, oh God. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. And Lord, we will declare, saan mo man kami dalahin, Panginoon, we will declare your holy name. We will declare your greatness, O God. At ito, Lord, ang pledge namin, Panginoon, sa iyo, that our hearts will continue to desire, O God, to make you known, Lord, saan mo man kami dalahin, Panginoon. We will declare your greatness, that you are God, that you are the only Son of God. Hallelujah. And we will make, O God, disciples, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon. Fuel our hearts, O God. Hallelujah. This is the desire of our hearts, O God. Hallelujah. To make you known, O Lord. Kaya, Panginoon, equip us, O God, and let your Holy Spirit manifest, O Lord. At ngayong umaga, Panginoon, as we worship you, O Lord, ang nais namin, ikaw ang matanghal, O Diyos. And as we sing your praises, as we sing the songs, O God, may our hearts be changed, O Lord. Hallelujah. At ang desire namin, Lord, ay kung ano ang kalooban mo, Panginoon, na gawin namin, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, we honor you, we exalt your name. This is our prayer, O God, in the powerful
Wala kang katulad, O Diyos. Walang papantay sa'yo at walang hihigit sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Lord, we want you to take the place. Lahat ng honor, O God. Lahat ng glory, Panginoon, ay sa'yo lang, O Diyos. Ikaw, Lord, ang karapat-dapat na mataas, matanghal, Panginoon. Hallelujah. We are here, your children, worshiping you. We open our hearts to you, God. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. We worship you. Oh, we worship
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. After World War II, ang Germany po ay nahati sa dalawa. Yung isang side, yung West Berlin, may kalayaan yung mga tao. Nagpapairal sila ng democracy. The other side, yung East, nakokontrol ng communist government. Itinayo ang wall sa city of Berlin. At tinawag po itong Berlin Wall. Hindi siya basta-basta isang pader. Tanda ang pader na ito na bawal pumunta sa kabila. Limitado yung bawat galaw nila. Restricted ang freedom. 30 years ang lumipas. Naniwala yung mga tao na hindi na kailanman babagsak ang pader na ito. Then one night, noong year 1989, merong nangyaring hindi inaasahan. Isang government official ang nag-announce, pero hindi masyadong planado yung announcement niya. Hindi ganun kalinaw na pwede na raw tumawid yung mga tao doon sa pader na yon. So nagdatingan yung mga tao sa gates. Nalito yung mga guards, hindi kasi malinaw yung utos. And then, nagbukas yung isang gate. Hindi na kinailangan ng mga bulldozers, hindi na kinakailangan sirain pa yung pader. Naglakad lang yung mga tao papunta sa kabila. And that night, the wall was still standing. Hindi pa tapos yung laban, pero yung direction had shifted. At ang katotohanan ito po ang magdadala sa atin sa sinasabi ng salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 3:1. Tayong lahat ay tumayo. At sabay-sabay nating basahin. To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Church, may mga panahon sa buhay natin na inaalaw ng God na magbago. Hindi lang pagbabago sa petsa o sa taon, ito po ay pagbabago sa yugto ng ating buhay. May natatapos na phase, may nagsisimula na panibago, at merong bagong direction na ibinibigay ang God. Kaya kapatid, maghanda ka. This is a season shift. At kapag merong season shift, hindi tayo pwedeng manatili na lamang sa isang lugar kung saan tayo nakatayo. Kailangan mong gumalaw at mag-advance para sa glory ng God. Tayo manalangin. Heavenly Father, ang hiling po namin sa inyo sa umagang ito ay ang inyong wisdom, knowledge, ang pagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at patuloy ka pong mangusap sa iyong mga anak. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kadalasan po sa mga season shift, hindi bigla, hindi instant na nangyayari. Merong mga pagbabago sa direction, maaaring nakatayo pa yung pader katulad doon sa Berlin, pero wala na itong power para hatiin yung mga tao. Sa atin, hindi pa ito yung katapusan ng journey natin, pero ando na tayo sa turning point. Hindi pa ito yung finish line, pero ito yung moment na sinasabi sa iyo ng Panginoon na it's time to move forward. Yung pong passage natin sa Ecclesiastes 3:1, sabi doon, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Isa itong season shift. At sa isang season shift, kumikilos ang God, ramdam mo, ground is taken, merong mga changes sa direction ng buhay natin. Kapag meron pong season shift, o merong binabago ang God na direction sa buhay mo, ang tanong, sasabay ka ba o magpapaiwan ka? Hahakbang ka ba, pasulong, o manonood ka na lang? Magtitiwala ka ba sa Kanya o matatakot ka na humakbang? Sabi mo nga sa katabi mo, this is my season shift.
Kung nag-iiba ang season sa buhay mo, eto yung mahalagang tanong. Sino ang God na pinanghahawakan natin kapag nagsishift na ang lahat? Kapag nagbabago na ang lahat, kanino ka pa lumalapit? Sa Daniel 2:21, sabi doon, He controls the course of the world events. He removes kings and sets up other kings. Siya ang God na nagkokontrol ng lahat ng season. Nagsiserve tayo sa isang God of seasons. Magbabago yung mga situations natin, mag-shift yung ating mga seasons, pero si Jesus Christ will remain the same. Ang sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang mga seasons sa buhay natin may shift. Nagbabago talaga yung panahon. Kaya kailangan natin ng isang God who remains the same kahit ano pang season ng buhay mo ang kinaroroonan mo. Sa Isaiah 43:10, sabi ng God of Israel, I alone am God. There is no other God, there never has been and there never will be. Siya yung the great I am God. Siya yung God of all seasons. Kapag po sinasabi natin na God of all seasons, hindi natin sinasabi na ang God ay nagbabago katulad ng mga seasons sa buhay natin. Ang God po natin ay hindi seasonal. Tayo yung nagbabago. Tayo yung merong mga seasons sa buhay natin. Ang God ay hindi nag-a-adjust sa mga seasons. Ang God ang nagre-reign over all the seasons. Sa lahat ng mga pagbabago, sa lahat ng phases, sa lahat ng pangyayari, tanging ang Diyos lamang ang ating Diyos na nagre-reign over them. Sabi sa Exodus 3:14, when God revealed Himself to Israel, He did not say, I was. Hindi niya sinabing, I will be. Ang sabi niya, I am who I am. Meaning, siya yung present sa lahat ng mga seasons natin. Siya yung sufficient one sa lahat ng mga seasons natin at hindi kayang baguhin ng anumang season ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Magbabago ang lahat ng mga seasons na yan, pero the great I am remains the same. Kaya sure tayo, that the same God na humawak sa'yo last season, last year, last chapter ng buhay mo, ngayon din, He is the same God na hahawak, mag-iingat, tutulong, at magbibigay sa'yo ng tagumpay sa season na ito. Amen? Anong purpose ng mga seasons na to? Yes, merong mga purpose ang bawat season. Merong dahilan yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. May saysay yung bawat process. May mga seasons na hindi mo naman talaga pinili. Merong mga seasons na ayaw mong mangyari at hindi mo nagugustuhan. Meron tayong mga pinagdaraanan na hindi natin nauunawaan o naiintindihan. Pero yung mga seasons na yan ang magtuturo sa'yo ng mga bagay na hindi mo matututunan sa ibang paraan. At dahil dumaan ka sa mahihirap na seasons, hindi ibig sabihin na tapos na sa'yo ang Diyos. Sabi sa Philippians 1:6, God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Siya ang tatapos ng season na kinaroroonan mo. At ang kanyang work ay hindi lang basta work. Ang sabi doon, His work is a good work. At tatapusin niya yan para sa'yo. Ang situation ng buhay natin ngayon, ng buhay mo ngayon, kahit sabihin mo na magulo, kahit sabihin mo na di ganang maganda, hindi ito disqualification from the Lord. Kasi minsan iniisip natin, ay ang season ko ngayon, para akong napakalungkot ng mga nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko nakukuha yung mga gusto ko. So, iisipin na natin na disqualification yun from the Lord o pagpalo yun from the Lord. Ang mga seasons po natin sa buhay, minsan, ito ay preparation ng Panginoon sa pagpasok natin sa panibagong season. Pero tatandaan po natin na hindi tayo umaasa lamang sa mga situations ng buhay natin. Tanging sa Diyos lamang tayo umaasa. Kahit magbago yung panahon natin sa buhay, ang God natin ay hindi magbabago. Magbabago, magsishift yung mga seasons natin, pero He is the great I am at hindi magbabago ang ating Panginoon. Magre-remain the same siya.
At ipinapakita po sa buhay ni Peter kung paano mananatili kapag nagsishift na yung mga seasons natin. Maraming mga pinagdaanan na season shifts si Peter. At mula sa buhay niya, matututunan natin kung paano pumasok sa ganong mga bagong seasons, new seasons sa buhay niya at maging handa to take ground for the Lord. Ang una, kapag nagsistep tayo into a new season, nagdadala ito ng pagbabago. It brings change. Change para makapag-move forward tayo. Hindi po maiiwasan yung mga pagbabago. Darating at darating yan. Kahit minsan ayaw naman natin, pero dumarating at dumarating ang pagbabago. Gaya ng season change in nature. Inaalaw ng Panginoon yung mga changes, pero para hindi po tayo manatiling nakatigil lamang sa isang lugar. Para hindi tayo maging stagnant sa ating growth. Dahil kung wala pong pagbabago, hindi tayo gagalaw. Hindi tayo makakalabas sa comfort zone natin. At kung walang movement, kung hindi tayo lalabas sa comfort zone natin, wala tayong growth. Sa isang Kristiyano, kinakailangan natin ng growth. Kaya kinakailangan natin na magbago minsan at baguhin ng Panginoon yung mga seasons in life natin para magkaroon ng growth. Sabi sa Isaiah 43:18-19, "But forget all that, it is nothing compared to what I am going to do, for I am about to do something new." Ang God po, hindi siya gagawa ng bagong bagay sa buhay natin kung i-insist lamang natin na panghawakan, kapitan yung mga dati na, yung mga luma. Ang changes po, paraan ng God to move us forward. Pinasok ni Peter yung bagong yugto, yung bagong season sa buhay niya nang tawagin siya ni Jesus Christ. Sa Matthew 4:19, sabi ni Jesus, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Fisherman lang dati si Peter. Tapos, tinawag siya ni Jesus Christ. At hindi po sinabi ni Jesus Christ nung tawagin siya na, "O sige Peter, tatawagin kita, ayusin mo muna buhay mo ha. Lagyan mo muna ng kulay yung buhay mo, baguhin mo muna ang buhay mo para tawagin kita." Ang sabi ni Jesus Christ nung pagkatawag niya kay Peter, "Follow me." And then, dinagdag ni Jesus Christ, "I will show you." Yung "I will show", sa Greek po, ito'y poi eho. Isang word na ang ibig sabihin ay to form, huhubugin, to shape, to bring forth, yung ilalabas kung ano yung dati nang nasa sa kanya. Meaning, si Peter po, meron na siyang something in him nung tawagin siya ng Panginoon at kailangan lang ng bagong season, kailangan lang ng bagong yugto, bagong chapter, ng new phase sa buhay niya para mapalabas yon. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po ni Apostol Pablo, "Everyone who belongs to Christ has become a new person. The old is gone, a new life has begun." Ginagamit ng Diyos yung mga pagbabago para ilabas yung nailagay na niya sa atin dati pa man. Merong something in us na gusto ng Panginoon na ilabas natin. May mga changes na hindi tayo nagiging komportable. May mga changes na ilalayo kasi tayo dun sa mga nakasanayan natin. Pero, tandaan po natin, ang mga changes na ito ay hindi nangyayari para i-destroy tayo. Change is to move you forward. Hindi nangyayari ito para saktan ka lang. Ang mga changes na to na galing sa Panginoon para mag-move forward tayo, para mag-grow. Tamang-tama yung sinabi ni John Maxwell. Sabi niya, "Change is inevitable, growth is optional." Hindi natin maiiwasan ang changes sa buhay natin. Pero yung pag-grow natin, yun ang nagiging optional. Kasi hindi lahat nag-grow kapag dumaraan sa mga changes na ito. Seasons will change whether we like it or not. Ang tanong, magbabago ba ang panahon? Hindi. Magbabago at magbabago ang panahon. Ang tunay na question ay, lalago ka ba kapag nagbabago na ang season sa buhay mo? Kung si Peter po, nagstay doon sa loob ng boat, ng bangka, nung tawagin siya ni Jesus Christ, then nanatili na lamang siya na fisherman.
Pero hindi In-embrace ni Peter yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. Yung change na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Tinanggap niya yung pagbabago, sinunod niya yung calling sa kanya ng Lord, kaya nakapag-move forward talaga si Peter. Kung nais mong lumago, kung nais mo ng pagbabago, kung nais mo na magamit ng Panginoon, kailangang i-embrace mo yung season shift na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, dumating na ang panahon ko. Sabihin mo dun sa nasa unahan mo, move forward na tayo. Mahalaga po ang mga season shift na ito kung ito ay galing sa ating Panginoon. Kaya i-embrace natin. Pangalawa, stepping into a new season builds character. At kapag nabibuild po ang character natin, lalo tayong lumalakas. Kasi merong mga challenges na ibinibigay ang Panginoon sa atin to grow stronger, para mag-grow stronger tayo. Ang mga seasons po na ito na galing sa Panginoon, hindi ito nagtatanggal ng mga challenges. New season equals new challenge. Hindi nawawala yung challenge kung ikaw ay nag-say yes sa Panginoon. Actually, kapag nag-say yes ka sa Panginoon, merong panibagong challenge para sa iyo. Sabi nga ni Jesus Christ, siya mismo nagsabi sa John 16:33, "Here on earth, you will have many trials and sorrows." Dito sa daigdig, sabi ni Jesus, ang kausap niya, yung kanyang mga alagad, magkakaroon ka ng napakaraming trials and sorrows. Hindi porket nag-say yes ka sa Panginoon, may erase na yung mga problema, may erase na yung mga trials, may erase na yung mga seasons na medyo may mga challenge na ibinibigay sa atin. Dahil hindi lang binabago ng Diyos yung mga kinalalagyan natin. Hindi lang nanggad babaguhin yung mga situations natin, hindi lang niya babaguhin ang mga circumstances na nangyayari sa atin, ang babaguhin ng God mismo ay ikaw. Sabihin mo nga, ako. Si Peter po, bago nag-improve yung character niya, kilala naman natin si Peter, mainitin ang ulo, pulaero. Si Apostle Peter, bago siya nakakilala sa Panginoon, talaga namang yung self-control niya, walang-wala, talagang bibigay siya pag galit siya. Pero nag-improve yung character niya, dumaan muna siya sa iba't ibang challenges. Sa Matthew 14, na-challenge yung faith ni Peter nung makita niya si Jesus Christ na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, gusto ko rin, Jesus. He went over the side of the boat and walked on water toward Jesus. Talaga namang tumayo siya, tapos pumunta siya doon sa tubig at nakapaglakad nga naman siya. Ganyan yung pananampalataya ni Peter. Pero sa verse 31, nang makita ni Peter yung malakas na hangin at malalaking alon, he was terrified and began to sink. Na-challenge yung maliit na pananampalataya niya. Akala niya malaki na. Pero ang maganda kay Peter, talaga namang umuoo siya sa mga challenges ng Panginoon. Kaya lang, kinulang siya. Yung mga emotions ni Peter, madalas na challenge ng Panginoon. Nung sabihin ni Jesus Christ na mamamatay na siya sa cross, ipapako siya sa cross, anong sabi ni Peter sa Matthew 16:22? Sabi niya, hindi ako papayag. This will never happen to you. Hanggat nabubuhay ako, hindi yan mangyayari, Jesus Christ. Sa verse 23, masakit yung nangyari kay Peter kasi nirebuke agad siya ni Jesus Christ. At nung sabi ni Jesus, "Get away from me, Satan." Sakit mag-rebuke ni Jesus Christ, no? Doon sa mga tao na malalapit sa Kanya. Ayaw lang naman ni Peter na mamatay yung kanyang master, pero ano sabi ni Jesus Christ? "Huy, Satanas, mayas ka." Ang sakit kung siguro isa sa mga elders natin magsasabi sa inyo, "Huy, Satanas, tumigil ka." Di ba ang sakit? Na-challenge talaga. Bago nagbago si Peter, doon sa gusto ng Panginoon na pagbabago na meron siya, talaga namang niliglig yung kanyang character. Yung pride niya na challenge sa Matthew 14:29. Kasi buong yabang na sinabi niya, "Even if anyone else deserts you, I never will." Pero anong nangyari? Iniwan niya rin ang Panginoon. Ang obedience niya sa Panginoon na challenge sa John 13:8. Nung uhugasan ni Jesus Christ yung kanyang paa, ano sabi niya? "Lord, you will never ever wash my feet." Akala niya sumusunod siya sa Panginoon, pero napagsabihan siya ni Jesus Christ.
Hindi obedience ang ginagawa niya. Pagtanggi ang ginagawa niya. And yes, hindi lang mga challenges sa character ni Peter ang nangyari. Merong mga seasons na si Peter mismo ay nag-fail. Una, dininay niya si Jesus Christ sa Matthew 26:74. So verse 58, Peter followed Christ at a distance. Sa malayo lang siya sumusunod. Ayaw niyang lumapit. Natatakot siya. Sa verse 75, he went away weeping bitterly. Ang sakit nun, ano? Nung sinabi ni Jesus Christ sa kanya na, Peter, ipapagkanulo mo ako 3 times. Sabi, hindi mangyayari yan, Jesus Christ. Hindi kita ipagkakanulo. Aalis silang lahat, tatalikod silang lahat, pero ako hindi. Tapos, nangyari nga na dininay niya si Jesus Christ, nung pangatlong beses niyang dininay si Jesus Christ, pagtingala niya, pagtunghay niya, nakita niya si Jesus Christ eye to eye. Sakit nun. Kaya si Peter umiiyak. He went away weeping bitterly. Marami po sa atin dumanas ng ganitong mga season. Yung mga season na ang feeling natin dry na dry yung spiritual life natin. Mga season na pakiramdam natin, binigo natin ang Panginoon. Mga seasons na iniisip natin na parang hindi na tayo makaka-move on. Hindi na tayo makakatayo mula dun sa pagkakabagsak natin. Pero pakinggan natin, church, ang sinasabi ng banal na kasulatan. God's grace is greater than your failure. Ang failure po ni Peter, hindi ito naging ending ni Peter. Ito ay naging preparation niya for God's greater glory. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is all you need, my power works best in weakness. Sabi ng Panginoon, ang grace ko, ang tanging kailangan mo pag nagfe-fail ka. Yung power ko, ang kailangan mo kapag nagiging weak ka, kapag nagiging mahina ka. Ibig sabihin, never na sinayang ng Panginoon yung mga failures natin. Kung nag-fail ka noon, hindi yan sayang sa mata ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon yung mga failures natin, yung mga, pag nagsishift yung mga season, tapos nag-fail tayo dun sa hamon ng Panginoon, ginagamit niya yung mga failures na yon para maging humble tayo. Ginagamit niya yung mga seasons na yon, yung mga failures na yon, para magtiwala tayo sa Kanya. Gagamitin ng Panginoon yung mga season shift na nagfe-fail tayo para lumakas tayo patungo sa Panginoon. Ang mga bagong season po na to ay nagbibuild ng ating character. Dahil ang mga challenges na yan ang magtutulak sa atin na lumago. James 1:2-3 says, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang mga testings po sa buhay natin, kailangan natin yan para lumago. Pero ayaw natin madalas, di ba? Sino nga ba ang gugusto kapag tinetest ka? Sino nga ba ang gugusto kapag ka merong mga pagsubok, merong mga problema? Ayaw natin, tapos madalas pa nating sukuan. Pero remember, kapag iniiwasan natin ang mga pagsubok na ito ng Panginoon, kapag hindi tayo nagsisay yes sa mga challenges na ito, hindi po tayo mapapalakas ng mga trials na ito. Kapag hinaharap natin, ito ang gagamitin ng God para hubugin tayo at mas maging maganda ang character natin. Sa Romans 5:3-4, it says, problems and trials help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. Hindi po tayo pinaparusahan ng Panginoon kapag merong mga challenges. Inihahanda niya tayo para sa mas malaking responsibility at mas malawak na lupain na i-conquer natin para sa glory niya. New challenges, pag napagtagumpayan natin, mga new season from God. Kaya maging handa ka, kapatid. Handa ka ba? Kung hindi pa, kinakailangan mong maging handa. Si Peter po, after ng mga failures niya, sabi ni Jesus Christ sa kanya, Peter, maghintay ka. Maghintay ka sa Jerusalem. Maghintay ka for power. Maghintay ka sa
Pagdating ng Holy Spirit, maghintay ka for empowerment. Kaya naghintay si Peter. Ang mga season of waiting po natin, hindi po yan nasasayang. Ito ay season ng pagpapalakas para sa atin. Gaya nga ng sinabi sa Isaiah 40:31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." In waiting, nahuhubog yung mga pag-uugali natin. In waiting, nawawala yung kayabangan. In waiting, nawawala yung pagiging mainitin ng ulo. In waiting, nawawala yung sobrang pagiging palaban natin. Sa paghihintay natin, mas lalong lumalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kung titingnan po natin sa Acts chapter 2, pumasok si Peter sa panibagong season ng buhay niya. Isang season na puno ng kapangyarihan, isang season na puno ng katapatan, isang season na puno ng authority. Sa Acts 1:8, sabi sa kanila, buong alagad, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you." At yung lalaki na minsan naging duwag, kaya niya itinanggi si Jesus Christ, ay siya ring buong tapang na nangaral tungkol kay Jesus. Bakit? Dahil hinubog muna ng iba't ibang seasons ang pag-uugali ni Peter bago siya pinagkatiwalaan ng God to take ground. Hindi inaalis ng bagong seasons yung mga hamon natin sa buhay. Hinuhubog nito yung pag-uugali natin to take new ground for the Lord. Kaya, i-welcome natin ang mga season shift na ito for the glory of the Lord. Yes, magiging mahirap na lumabas ka dun sa box mo, dun sa boat mo, sa comfort zone mo. Pero, worth it ang paglabas doon at pagsunod sa Panginoon. Yakapin natin ang mga pagbabago na nais ng Panginoon sa buhay natin. At pangatlo, stepping into a new season births champions. Ang mga champion ng Panginoon, ito lamang ang magte-take ng ground. Si Peter po, binago. From pagiging mangingisda, naging powerful preacher siya at nagtayo ng iba't ibang mga churches kasama ang mga alagad. Nabago siya hindi dahil tumaas yung posisyon niya. Nabago siya dahil sa power na meron siya ngayon. Nagbago si Peter hindi dahil dun sa mga titles na natanggap niya. Nagbago si Peter dahil sa Holy Spirit. Acts 2:14 says, "Then Peter, filled with the Holy Spirit, stepped forward and shouted to the crowd." Buong tapang na siyang nangangaral. Yung tao na minsan na itinanggi si Jesus Christ for 3 times, ngayon buong tapang na nagpipreach tungkol kay Jesus, kaya yan. Kung meron tayong power ng Holy Spirit at magtututo tayong maghintay. Dahil yung mga bagong season, hindi lang po ito nagbabago ng mga situations natin. They produce champions. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ako niligtas ng Diyos para manatiling talunan. Amen? Champion tayo para sa Panginoon. Amen? Yakapin natin yung mga changes. Kung yan ay galing sa Panginoon, yakapin natin. Kasi babaguhin at babaguhin niya ang karakter mo from pagiging mahiyain sa pagiging champion for the Lord. From pagiging laging matakutin, gagawin kang champion ng Panginoon. At ang mga champions po, ipinanganak yan para mag-advance, hindi para umatras. Ang mga champions, hindi po yan isinilang, ipinanganak para sa comfort lang. Ipinanganak yan to conquer para sa pangalan ng Panginoon. Hindi pinapalaki ang mga champions na yan para mag-survive lang sa hirap ng buhay. Pinapalaki at nag-grow yan to take ground for the Lord. Sabi nga sa Joshua 1:3, sabi ng Panginoon kay Joshua, "Wherever you set foot, you will be on land I have given you." Kaya pakinggan mo kapatid, we are stepping into a new season. Hindi lang ito season ng restoration mula sa Panginoon, kundi isang season of possession.
Hindi lang season of healing do sa mga sakit at karamdaman natin, kundi isang season na gusto ng Panginoon na mag-advance tayo para sa Kanya. Hindi lang season na makakatanggap tayo ng blessing mula sa Panginoon, kundi isang season of taking ground para sa glory ng Panginoon. At ang sabi sa Proverbs 28:1, the godly are as bold as lions. Dahil ang Panginoon po hindi naghahanda ng mga mahihinang believers to take strong territory. Pinapalakas ka muna. At lalakas ka lang kung i-embrace mo yung mga season shift na ibinibigay ng Panginoon. Naghahanda si God ng matatapang na champions at ikaw yon. Matatapang na champions na sure kung sino ang kanilang pinaninindigan. Si Peter po, kung mapapansin natin, tinawag siya ng Panginoon sa Book of Matthew. Hinubog siya sa gitna ng mga challenges sa buhay. Pero, inano lang siya, sinugo lang siya ng Panginoon, pinalabas lang siya ng Panginoon, sinugo siya, at sinabing, mangaral ka sa Acts na. Parang merong process talaga. Parang ang layo nun ah. Ang layo ng book. From Gospels, natapos yung 4 Gospels, tapos saka siya tinawag para mangaral ng buong tapang. Alam niyo po, ganyan yung pagkilos ng Panginoon. Sa calling, nagsisimula ang journey natin. Kapag tatanggapin mo lang ang calling ng Panginoon, mababago yung character mo. Kahit sabihin mo, hindi pa ako ready. Pag nag-say yes ka sa Panginoon, sa calling ng Lord, ire-ready ka niya. At ang character mo ang magsusustain sa journey mo. Pero ang power ng Holy Spirit ang magkokompleto ng assignment na meron ka. Sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Bagong season, magre-release ng panibagong authority. At ang panibagong authority na to mula sa Panginoon, mangangailangan ng movement mula sa iyo. Church, pumapasok tayo sa isang season kung saan yung mga napapagod, palalakasin ng Panginoon. Yung mga hindi masyadong napapansin, itataas yan ng Lord. Yung mga wasak na wasak, bubuuin yan ng Panginoon. Yung mga tapat, pagkakatiwalaan yan ng Panginoon ng more than doon sa mga hawak-hawak natin. Ang sabi nga niya sa Daniel 11:32, those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Mag-a-advance talaga. Merong maraming exploits na darating kung tatatagan lang natin ang ating character. Yung mga nag-e-endure, mag-a-advance. Yung mga nananatiling nakatayo sa gitna ng pagsubok, magpopossess tayo ng mga lands para sa Panginoon. Ang sabi nga sa Isaiah 33:6, He will be your sure foundation, providing a rich store of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord will be your treasure. Hindi lang ito isang season, kundi sa lahat ng season ng buhay mo, the fear of the Lord will be your treasure. Hindi ka matatakot sa lahat ng bagay, kundi ang takot mo ay ilalaan mo lamang sa ating Panginoon. Bago po nagkaroon ng mga modern ships, bago pa nauso yung mga motor sa mga barko, sa mga at yung mga navigation systems, ang kaligtasan po ng barko, nakasalalay ito sa anchor. Nung ancient world, lalo na sa mga Greek and Roman sailors, hindi optional equipment ng mga barko yung mga anchors. Sila yung life-saving tools. Kapag may bagyo, hindi lalabanan ng mga sailors yung mga alon. Hindi rin nila tatakbuhan yung mga bagyo. Ang gagawin ng mga sailors, ibababa nila yung anchor. Dahil ang gagawin ng anchor, i-connect niya yung ship sa something deeper than the storm. Pag malakas yung storm, mas malalim yung kinakailangang pagkapit nung anchor. Pwedeng mawala yung mga alon o pwede rin namang mas maging malakas yung mga hangin at magwala ng malalaking alon, pero kapag kumapit ang anchor, ligtas ang barko.
Kaya po yung mga early Christians, ginamit nila yung anchor bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Nung panahon ng persecution, nung hindi pwedeng ipakita yung cross dahil papatayin talaga sila, babalatan sila ng buhay o kaya ipapakain sila sa mga lions at saka sa mga bear. Ang gagawin ng mga Christians, iuukit nila ang isang angkla sa pader o kaya doon sa mga libingan para malaman na yung nakalibing dyan o kaya yung nakatira dyan ay isang Kristiyano. Bakit? Kasi po, itong anchor na to na nakadrawing sa kanilang mga dingding ng bahay ay nagde-declare na kami ay mga tao na hindi basta-basta palutang-lutang kapag dumarating ang bagyo. Hindi kami maliligaw dahil merong humahawak sa amin na mas malalim kesa sa mga bagyo ng buhay namin. Sa Hebrews 6:19, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. Hindi po ang bagyo ang magtatakda, mga Christians, ng kapalaran natin. Ang anchor natin, the great I am, siya ang magtatakda ng lahat. Seasons may shift, magbabago yung ihip ng hangin, gagalaw at magbabago yung mga circumstances sa buhay natin, pero ang isang anchored life, hindi po ito basta-basta magdidrift. Kaya today, hindi lamang tayo naka-anchor sa mga trends sa paligid natin, sa mga seasons na ito na nagbabago, sa mga circumstances at sa mga emotions, we are anchored in the great I am. The same God na humawak sa atin last year is the same God na hahawak at tutulong sa atin, magbibigay ng tagumpay. Seasons shift, storms rise, but an anchored soul does not drift. Yes. Nakatayo tayo sa isang threshold ngayon. Magbabago, magsishift ang mga season, magsishift ang mga direction, pero hindi tayo matatakot. Amen? Dahil habang merong mga season shifts sa buhay natin, we are still anchored sa great I am. Kaya nga, we are always ready to take ground for the Lord. Tayong lahat ay tumayo. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, ito na ang oras ko. Ito na yung panahon ko. At alam ko that the great I am ay lumalakad sa unahan ko. Kung susunod lang tayo sa Kanya, ready tayo. Pinosisyon na tayo ng Panginoon para magtagumpay. Pinosisyon na tayo ng Panginoon para tanggapin yung mga victory na inilaan niya para sa atin, kapatid. Handa ka ba na kumilos at tanggapin yon? Handa ka ba na magpabago? Handa ka ba to say yes sa Lord? O manonood ka na lang? Handa ka ba na lalong kumapit sa ating Diyos? O magbubulag-bulagan ka lang? Nagbabago ang mga bagay sa paligid natin. Nagbabago ang lahat ng circumstances. Pero ang ating Diyos, hindi siya magbabago. Kung paano Kanya iningatan ng mga nakaraan na season ng buhay mo, still, eto siya at nagsasabing, kasama mo pa rin ako. Maging handa ka para sa mga victory na tatanggapin mo. Heavenly Father, Ikaw ang aming great I am. Ikaw yung matatag na anchor ng aming mga buhay. Yes, magsishift ang lahat ng mga seasons sa buhay namin. Magbabago ang paligid namin. Magbabago yung mga tao na kilala namin, mga tao na inaasahan namin. Pero ikaw na aming Diyos, hindi ka magbabago. At hindi mo kami iiwanan. Kaya sa'yo kami mananangan. Yung mga victory na inilaan mo na sa amin, Lord, handa kaming tanggapin ang lahat ng yan. Salamat po, Panginoon, sa mga dumarating na challenges sa buhay namin na alam namin, Panginoon, nire-ready lamang kami dito for victory. Pinapalakas lang nito kami, Panginoon, para maging mga champions kami para sa iyo. At kapag ready na kami, tatanggapin namin, Panginoon, ng victory from you.
At hindi amin ang victory na ito, Panginoon, kundi sa iyo din namin ibabalik. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kung wala ka sa buhay namin, hindi namin matatanggap at hindi namin magagawa ang lahat ng ito. Kaya Heavenly Father, patuloy mo kami yakapin, patuloy mo kaming bigyan ng lakas, at gawin mo kaming champion for you para makonquer namin ang mga grounds na nais mo na makonquer namin for your glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Dadako naman po tayo sa pagkakaloob ng ating tithes and offering, maging sa building fund. So sabi nga po dito, we can glorify and worship God through our tithes and offering. So when they are given with the right heart and purpose. So kailangan lang talaga ay naroon yung hindi tayo nag-atubili at tama yung purpose natin. So honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Sabi nga po sa Proverbs 3:9, and when we give to God, we are acknowledging that everything we have comes from Him. So tithes show our trust in God. And sabi nga sa Malakay, so isang challenge din lagi yung pagkakaloob na kailangan nating ibigay yung ating ikapo, no, pang matutugunan, ang pangailangan nating bahay panambahan, at isang challenge din na sabi nga dito ay ibigay natin ito kung hindi niya ibuhos ang masaganang pagpapala. Ano? So alam naman natin na lahat naman tayo gusto ng pagpapala. Amen po? So lahat, kung gagawin natin yung sinasabi ng God, kung susunod tayo, so walang dahilan para hindi tayo pagpalain ng Panginoon. And sabi nga, where your money goes, your faith follows. So kung ibinabalik natin kay God yung para sa Kanya, so yung faith natin ay mataas din dahil alam natin na kung anong meron tayo, kung anong dumarating sa ating biyaya ay buhat sa Diyos. And God looks at the heart, not just the amount. So kung naalala po natin yung babaeng balo, no? Pagdating po sa offering naman sa mga building fund, ay ito po yung nanggagaling sa ating puso. Sabi nga po ay sa 2 Corinthians is each of you should give that you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. So giving done out of love, gratitude, and faith glorifies God. Tunay na kung tayo po ay magbabalik ng mga kaloob natin, pagbibigay sa building fund and sa offering, isa pong symbol na tayo po ay talagang lumalakad na may pananampalataya sa ating Diyos. Tayo po ay magkaloob. We lift our
natin pong ipag-pray lahat ng kaloob. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, sa mga kaloob nito, God. Lord, salamat din po sa bawat isa na nagpa-participate, Panginoon. Lord, salamat na binibigyan nyo kami ng puso, Panginoon, magtiwala sa iyo, na ibalik yung mga ikapo at mga handog namin, Father God. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo pa pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, pagyamanin niyo po ang bawat isa, yung mga wala pong trabaho, God, patuloy yung magbukas ng maraming oportunidad, Panginoon, na magkaroon po sila ng mga work, O God. Lord, salamat po at maging sa lahat ng mga salaping ito, Panginoon, patuloy niyo po itong i-bless, maging hawak nito, Panginoon, patuloy niyo bigyan ng katalinuhan na magamit po ito ng naayon sa iyong kalooban. Thank you, God. Ito po ang dalangin namin sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. I am here po to give, actually it's a overdue testimony. So last July 2024, we're praying for a baby boy. Yes, kasama po namin sa pagdadasal ang magkaroon ng anak na lalaki. So, actually, January 2024, nakalagay na po yun sa wish namin kay Lord na ipinagpe-pray namin. So, July, we're really eager na sana magka-baby na tayo kasi pa 9th anniversary namin ni Daddy, gusto na talaga namin ng batang lalaki. And we are really specific, Lord, a healthy baby boy. Walang allergy, malakas, and even po yung aking mga anak, yun po yung pinagdadasal. Yes, August 21, confirmed we have a baby. So, excited na excited kami. Kakapula pa lang nung aking pregnancy test, sabi namin, it's a baby boy. We claimed it. Kasi nagtitiwala kami kay Lord, lalaki to. So, September, October, November, December, sobrang hirap magbuntis. Konting galaw ko lang, spotting agad. Talagang alam ko sa sarili ko, kaya ko. However, when it comes na gagalaw ako, meron agad dugo. So parang vitamins ko na ang pampakapit that time. But it's all right. Sabi ko, Lord, alam ko ibibigay mo sa amin si Utoy. December confirm, bago magpasko, December 2024. Lalaki ang anak namin. So talagang we really rejoice. Ang daddy ay nagpalitsyon pa noon dahil lalaki ang anak namin. So sobrang saya namin. Then January, February, March. So talagang ready na. December pa lang, namili na kami doon ng gamit. As in, ready na. December pa lang, nandun na lahat ng gamit ni Utoy. Mapa-stroller, mapa-walker, lahat, kuna, lahat. At ang mga kulay, lahat ay pang lalaki. So, fast forward, April, mga anak na ako. So, lahat nun, tinapos ko na ang trabaho ko kasi alam ko, April, focus lang ako kay Utoy. April 14, scheduled CS ko. So, 1:55 p.m., April 14, 2025, 1:55 p.m., inilabas na si Rodrigo. Hindi siya umiyak. Wala akong narinig na iyak. Ang sabi agad, toxic baby. So from the word toxic baby, hindi ko siya alam. Honestly, hindi ko siya alam in medical term. So that time, 1:55, nasa recovery room ako ng mga around 3. Tatlo kami ng anak. Ako lang yung walang baby. Sabi ko, ba't kaya wala pa si Utoy? Ang tagal niya. So, by 6 p.m. yun, dadalhin ako sa room. Sabi ko kay kuya na nagano, Kuya, nasa na si baby? Bakit wala pa sa akin? Sabi, magpahinga lang po kayo, darating po yun sa inyo. Okay, fast forward, nasa room na kami. So, 10 p.m. pa ako that time pwedeng magsalita. So, pag CS, bawal daw kasi magsalita. So, lagi ko lang nasan si Utoy. 10 na kasi, wala pa rin si Utoy. So, hindi sinasabi ng mga daddy na si Utoy ay nasa NICU na, critical condition. So, bandang alas 10, naririnig ko na sa kwentuhan nila na si Utoy ay not well.
Sabi ko, paano na 12? Napaka-nutritious food na kinain ko. Talagang rest ako kung rest. Pag sinabi ni doktora, bawal magtrabaho, hindi talaga ako nagtatrabaho. Okay. So, kinabukasan, napakagaling ni Lord. Yes, ako po yung CS, pangatlong CS. Nagpalaygate na din po ako dahil recommended na rin po ni doktora kasi lagi nga po akong dinudugo na. So, kung gagalaw daw po ang ganun is matagal. Pero ako like a normal delivery, nakaupo agad ako, nakakatayo na ako. So yun po yung napakalaking pagpapala ng Panginoon. Kaya pala si Lord ay sobrang pinalakas ako sa pangatlo. Kasi yung pangalawa ko pong mga anak, talagang ako'y laging pabebe. As in, ang sakit ng tahi, ang sakit ng turok sa likod. Pero kay Utoy, I don't know why talaga, then ako po'y ligate pa. So may ibang pain pa. Kay Utoy, ang lakas-lakas ko. Kaya pala malakas. Kasi kailangan kong maging malakas physically. 6 a.m. Pinapunta na po kami, actually si Daddy, pinapunta na sa NICU. So wala ka pa kaming idea ano nangyayari kay Utoy. So siguro mga 6:30, pumunta na rin ako ng NICU. Si Utoy, tutubuhan na. Si Utoy ay nagpapump na ng oxygen and then telling ni doktora, flat apec, walang emosyon. Ito na yung ultimatum sa anak mo, kapag hindi niya kinaya, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. With that word, talagang durog na durog ako. Sabi ko, bakit ganun? Parang first meeting namin ni Utoy, kita mo siya na tutubuhan na, then nire-revive siya that time. His oximeter is 40 that time. And meron na siyang meron na siyang oxygen. So sabi ko, Lord, parang iba ito. Hindi ito yung pinag-pray namin. Kasi kami, lahat nga ready na. Even pang basketballan ni Utoy, meron na siyang pang basketballan. So sabi ko, paano na yun? So kami ng Daddy, nag-uusap, sobrang iyak. Kasi talagang sabi ko, Lord, hindi ko ito talaga kaya. Hindi ko kaya ito. Ang dami namin pinagdaanan. Sabi ko nga, sakit, financial, kayang-kaya mong gawa ng paraan. Pero Lord, this is buhay ng anak ko at hindi ko talaga siya kaya. Actually, kanina naliligo ako. Sabi ko, hindi ako iiyak kasi naibuhos ko na that time. So, nung nandun kami, nagdasal kami ng Daddy, tinawag na namin ang mga kamag-anak namin, sa side ng Daddy, sina Yana, si Vianney, para ibigay na kay Lord si Utoy. Kasi knowing na this is ultimatum, pag hindi pa kaya ng anak niya, wala na tayong magagawa. So tanggapin na. So parang sabi namin ng Daddy, yung mga pangarap namin kasama si Utoy, parang nawawala. Parang nag-fade siya in a way na sabi namin, bakit parang nawawala yung pangarap namin kasama namin magdadagat si Utoy, kasama namin magmumol, kasama namin magdadasal. Parang nawawala that time and napakasakit sa dibdib. Sabi namin, kung anong will mo, Lord, yun ang mangyari. That time, I don't know, parang nawala yung sakit ng dibdib ko nung ibinigay ko na kay Lord. Pero syempre, Lord, hinihingi ko talaga to sa iyo. Kahit ito lang na ibigay mo sa amin. Kasi talagang, wala pa siya sa mundo, mahal na namin siya. So nung nandun na, talagang sobrang mahal na namin. Pero nakita namin, nakakaawa siyang tingnan. And baby pa siya to think, may tubo na agad. To make it quick ulit, siya ay inilagay sa NICU with ventilator. So sabi ng doktor, so 35,000 po dito a day, ganito. So hindi ko na-absorb ang pera that time. Ang kailangan lang po ano pong gagawin sa anak namin, gawin po. Then, nung nagiging okay na si Utoy, biglang nasira ang ventilator. Then, that time, ang kanyang oximeter daw siya ay nakatubo at naka-ventilator ay 80 na 90 na. So, kailangang madalian si Utoy madala sa may ventilator. So, merong ospital dito sa San Pascual na meron. So, alam niyo yung feeling na sakay si Utoy sa ambulansya. Tapos that time, iba kasi yung pain kapag mabilis yung sasakyan. Talagang ramdam ko parang ang sakit ng aking CS.
hindi ko na nararamdaman yung sakit ng CS ko kasi ang nakikita ko na lang yung anak ko na parang hirap na hirap huminga. So pagdating niya na sa isang ospital, back to zero ulit siya. So siya nag-i-improve na dun sa isang ospital dahil nga nawala yung ventilator, back to zero na ulit si Utoy. So first hawak ko kay Utoy April 28. So syempre masaya na kami pero hindi pa yan kinukonfirm ng doktor na okay na si Utoy. Pa 17 days pa niya sa NICU, sinabi na makakaligtas po ang inyong anak. First, ang nakakaano po dito, sabi ko nga, ang hirap ng panghawakan ng faith kapag ikaw ay lunod. Pero yung angkla naming mag-asawa, kay Lord lang. Sabi nga namin, Lord, kung ibibigay mo si Utoy, alam naming ibibigay nyo. Pero hindi yun ang iniba namin yung dasal namin. Ibibigay mo, Lord, si Utoy. We declare it. Magiging okay siya. We declared it. At alam niyo po ba, yung sinabi ni Doc na malakas ang anak mo, makakaligtas ang anak mo. May 4, uuwi kayo. Ganon po kadakila si Lord na 20 nights, 20 days, ang hirap-hirap ng sitwasyon naming mag-asawa. Pero nung May 5, hanggang ngayon, syempre, napakalakas na po ni Rodrigo. Kasama po namin si Utoy, malakas. At talaga pong makikita mo araw-araw ang biyaya ng Panginoon. Sabi nga po namin, Lord, during that time, na nahirapan kami, alam ko may gusto kang ipakita sa amin. And you know what? Mas minahal namin ang aming negosyo. Kasi ang aming pong negosyo ay pambata. Nakita ko, hindi pala talaga ganun hindi ganun kadali magkaroon ng anak. So kailangan mas mahalin namin yung mga batang ipinagkakatiwala sa amin ng Panginoon, sa mga CLC students namin. So, nung naging okay si Utoy, sabi ko, Lord, siguro yun yung gusto mong ibigay sa akin. And I know yun talaga. So mas binigyan ko po ng puso lahat ng ginagawa namin sa CLC. It's intentional. Kasi talagang ang mga bata, nakita ko dun sa nangyari kay Utoy, napaka-fragile. Napakamahal ng magulang. So sa amin po, sa aming si Rodrigo, pagkita namin every gabi, umaga, mapapasalamat, Lord. Ito yung napaka-imposibleng ipinagdasal namin, pero kasama namin ngayon. So, ganun po yung kadakila ang Panginoon, na kahit may pinagdadaanan kami noon, syempre tuloy ang buhay. Hindi na po, porke may pinagdadaanan ka, si Rodrigo lang. May anak pa kami, may mag-moving up kaming anak that time. Pero sabi ko, ang galing ni Lord. Kaya pala niya kami, hindi ko natapos lahat ng mga kailangan kong trabaho kasi hindi ko kailangang tapusin agad yon para ako'y mabisi at hindi mag-focus sa stress, depression at pagkalunod. Sabi nga ng daddy, ang galing ni Lord sa buhay natin. Oo, imposible kapag buhay ang nakataya na makukuha mo. Pero pag si Lord ang nagsabing, iyo si Rodrigo, iyo yan. Yes, masakit. Pero those sakit pala ay napaka-worth it. Mas makikita mo yung pagpapala, mas makikita mo yung blessing. Sabi nga nila, paano mo ma-identify na masaya ka? Hindi mo ma-identify na masaya ka kung lagi kang masaya. Kailangan mo maging malungkot para maramdaman mo ang saya. So yun yung ginawa sa amin ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, lalo ko pong mahal na mahal ang biyayang ito. Hindi lang talaga mahal dahil talagang mahal siya. Talagang mahal na mahal namin at yung mga anak namin, nakita ko how Biani and Diana napapalaki namin ng maayos. Sila, kailan ibibigay na sa atin ni Lord para iuwi si Utoy? Laging ganun sila. And then, nung nakita nila yung kapatid nila, so, napakasarap. Sila na po yung taga-alaga ko. So, alam niyo po yung blessing na imposible, it can be possible, gawa ng Panginoon. So, sa Kanya po ang papuri, pasasalamat, at sabi ko nga po, walang imposible kung si Lord po ang magbibigay sa atin at hihingi natin yan sa Kanya. So let's just
mag-angkla lang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Alam ko po lahat tayo may mga desired ang puso natin, pero kahit buhay yan, life and death, posible po sa Panginoon. So salamat po at God bless po sa ating lahat. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid na may mga birthday at saka po wedding anniversary ngayong buwan po ng January. Alam ko marami pong may birthday ngayong January, kaya nanyayahan po kayo dito po sa harapan at kayo po yung ating pong pagpe-pray. Ipod po, ipod. Sabi po sa Kawikaan 9:11, sabi po dito ay, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at madaragdagan ang mga taon ng inyong buhay. Amen po. At sabi rin sa Psalms 90:10, the length of our days is 70 years or 80, if we have the strength. Yet the span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So, ang ating pong buhay ay aabot ng 70 to 80. Pero sa ating Panginoon, aabot pa tayo ng matagal. Amen? Basta tayo patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At sa ating verse po sa wedding, sa mga may nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversary, sabi sa Romans 12:10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Amen? Sige po, atin pong ilihen sa mga kapatid po natin na may karawan ngayong January. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa pakikipisan po ng Banal na Espiritu. Salamat sa buhay po ng aming mga kapatid na nandito, Lord. Salamat sa buong isang taon na ipinagkaloob mo po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Salamat sa mga katugunan ng kanilang mga panalangin. Salamat, Lord, sa mga pagsubok, Panginoon, na kanilang naranasan na nagiging matagumpay sila, Panginoon, sa kanilang mga pagsubok nito sa kanilang buhay. At sila nakakapagpatuloy, Lord, naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Father, salamat po sa mga buhay po ng mga kapatid po namin ito, sa pag-ingat mo sa kanila, Lord, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan na niregalo mo sa bawat isa po sa kanila. Kaya, Lord, sa taon na ito, Lord, patuloy na sila po'y amin nilalapit sa inyo, na pagtuloy niyong pagpalain, Lord, ang kanilang mga buhay, Lord. Patuloy niyong ilayo sila sa lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon, sa lahat ng aksidente, kapahamakan, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon. Patuloy niyo sila, Lord, samahan, O God, at higit sa lahat, patuloy na patatagin ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon Diyos. Ingatan lagi sila, Lord God, at patuloy na i-provide ng lahat ng kanilang pangailangan financially po, Panginoon Diyos. Lord, maraming pong salamat at maging ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Patuloy niyo rin silang pagpalain, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral, Panginoon, sa eskwelahan, Lord. Patuloy na sila po inyong bigyan ng knowledge and wisdom, Panginoon Diyos. Lord, salamat, Lord, at dalangin nga po namin na sila pa, Panginoon, ay patuloy na bibigyan po ninyo, Lord, ng maraming pang kaarawan, Panginoon. Maraming blessing sa buhay po nila. Lord, maraming pong salamat at tunay na wala na po kaming maibabalik kundi ang patuloy lang kayong papurihan, pasalamatan at dakilain, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa ganda mong mga gawa, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, you have been so faithful to us, O God. Kaya, Panginoon, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa araw ng Sunday na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, O God, for bringing us here, O God, to worship you, O God. All that we are, everything that we have, O God, we lay them down for you, O God. At ikaw nga lamang po ang mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil this year, O God, Lord, patuloy mo kaming nire-remind simula pa lamang po ng taon na meron kaming Diyos na kasakasama na hindi kami pababayaan, isang matibay na muog na anumang mangyari sa aming mga buhay, anumang mga pagbabago ng panahon, O God, mananatiling matibay ang aming Diyos na aming sandigan. Kaya Lord, patuloy naming pangahawakan at mananangan kami sa aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, na mas malaki pa sa mga bagyong parating sa aming mga buhay. Kaya Lord, with faith, O God, and confidence in you, O God, patuloy kaming maglilingkod, magpapagamit sa iyo, Panginoon, at patuloy naming ipagkakatiwala ang aming mga buhay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa word niyo po, sa message niyo ngayong araw na ito. Salamat po sa iyong mensahera, O God, na iyong ginagamit. May you continue to bless her, O God, to provide all that she needs, O God. At patuloy po na ang iyong pagpapala, pagkilos, kagalingan sa kanyang mga sakit at karamdaman, ang iyong ipagkaloob, Panginoon. At patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan para sa lahat po ng kanyang paghayo at pagpapagamit sa iyo, Panginoon. May you also continue to bless our volunteers, our ministers, O God, our music ministers, our officers, O God, ang multimedia team, O God, ang mga nagluluto, ang mga naglilinis ng church, Panginoon, ang aming mga teachers, ang lahat ng mga humahayo at ang bawat isa, O God, na willing magpagamit sa iyo, Panginoon, nang walang hinihintay na kapalit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, patuloy na ang iyong anointing, O God, ang iyong pagkilos ang sumaamin, O God. At Lord, patuloy kaming magpagamit sa iyo, Panginoon, maglingkod sa iyo, Panginoon, bilang isang katawan mo, Panginoon, na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa mga testimonies. Salamat, Panginoon, sa kwento ng pagpapagaling, sa kwento ng himala, Panginoon, na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa napakaraming mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa iyong pagkilos sa araw na ito, Panginoon. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang iglesia namin ng aming church. Patuloy po na kami po ay maging sensitive, O God, sa pagkilos mo, sa pangungusap mo, Panginoon, sa amin. At kami ay sumunod sa iyong layunin sa amin, O God. Lord, patuloy po namin itinataas ang aming prayer, O God, na magkaroon na po kami ng bagong sanctuary, O God, sa isang lugar kung saan mo kami dadalhin, Panginoon. Lord, ang lugar na ito, Panginoon, ay unti-unti na kaming sumisigip, Panginoon. At ito po ay isang senyales ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord, at alam namin na hindi po titigil doon yun. Marami kang gagawin sa aming iglesia. Kaya Lord, claim namin na this year, O God, mas ibubuhos mo ang pagpapala, Panginoon. Mas bibigyan mo ang bawat isa ng desire na maging pagpapala, O God, sa aming church. At patuloy-patuloy na ikaw po magpapakahayag sa amin, O God. Lord, this year, O God, there will be more ministries, O God. Magpapaka-involve kami, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga uncertainties, O God, at mga maraming hindi kasiguraduhan sa aming mga buhay. Isa lang ang sigurado kami, ikaw ay tapat at dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Kaya Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, ay sa iyo namin iniaalay. Lord, as we leave this sanctuary, O God, patuloy-patuloy po na dala namin ng pagpapala, dala namin ng inspiration, Panginoon, and desire, O God, na ipangalap sa lahat ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo kami mightily and effectively, O God. Mga kapatid, ating idulog sa Panginoon ang ating mga personal prayer request. Ano man yung hinihiling mo na matagal mo nang hinihintay, hinihingi, maaari kang lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya ano man ang iyong panalangin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God.
Salamat, Panginoon, sa iyong katugunan. Salamat, Panginoon, dahil kumikilos ka sa aming mga buhay. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live at peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen.